sa pananampalataya. Kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo, mga kapatid. Tingnan ninyo yung mga katabi. Ano sa palagay niyo? Marami nang alam yan? Ha? Palatandaan, basta consistency yan, meron po yan. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng grade katulad ginagawa natin sa school. Malalaman mo lang yan sa takbo ng kanyang buhay. Sa takbo ng kanyang isip. Magbibigay ako sa inyo ng mga palatandaan. Ready na kayo mga kapatid? Okay. Chapter 5. Hindi po ako nagsulat nito. Tingnan natin, blackboard. Tingnan natin. Ilista ko lang sandali. Yan, yan na lang po. Yan na lang. Yan na lang. Okay. Okay. Nandiyan din naman po. Ay, isa-isa natin. May English naman tayo. Wala yung ating. Meron din po tayo rito. NIV. Ulitin ko. Sa susunod na magbabasa kayo ng Biblia, pag meron kayong alanganing pakitanong po, pakitanong po sa akin. Kasi pag nag-aaral po ako ng Biblia, karamihan po ng binabasa natin ay translations lang. Hindi po yan ang original word at minsan ang translation nakakaduda. Mali. Basta paano sinabi? Hindi po mali yung Bible. Mali po yung translation. Amen. Siguro tatakay bakit napakaraming translation. Kasi nga po, yung ibang translate ng araw, yun lang ang pagkaalam nila. Pero hindi pala yun ang meaning. Bisa nga sabi ko, lalo na yung kaya minsan nagpapasalamat ako sa Panginoon, sabi ng maestro. Okay, Genesis chapter 1. Di ba siya sabi sa inyo, nag-translation. Chapter 2, chapter 3. Sabi nyo, nag-i-interpret, sabi niya, kami po ay talagang lehitimong Israelita, native speaker po kami. Napuna lang po namin, pagdating sa translation ng salita namin, mali. Ano ba yung nasa Genesis 1? And God said, let there be light, and there was light. Diba? Ilan? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon na. Ano pakakaintindi namin? Eh, siyempre, iba yung kultura natin, iba yung salita natin, tapos, iintindihin mo yung salita nila. Kaya minsan, ako napapagbintangan, ano daw ako, makahudyuro ako. Tawag doon, ano daw ako, yung isa nagbintang sa akin, gano'n daw ako. Kapit ang puro hudyo, sabi ko, bakit hindi naman ako hudyo eh? Ang binabasa mo, hindi mo sariling libro. Bakit mo iintindi sa sarili mo? Ay, diintindihin mo ayon sa sinasabi nila. Sabi ko gano'n. That's how we interpret. Sinabi ng Diyos, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon na. Sabi nga nila mga kapatid, ang problema, bayan mo na yan, ang problema, sabi, like for example, Genesis 1:1, ilang salita meron sa original? 7 lang. 7 lang po. Ibig sabihin yung original wordings, 7 lang. Nung tinranslate, 10 na. Walang ibig sabihin, ante, may dagdag. Ang ganda, may bonus, nanganak. Eh, alam natin, sabi ng Panginoon, huwag ninyong dadagdagan. Di mabawasan ang aking mga salita. 7 lang yun, ngayon 10 na. Dinagdagan, binawasan. O sino may problema? Tapos yung ngayon ang natutunan natin. Sabi niya, like for example, sabi niya, verse 3.
sa original, and God said. Sabi niya, kung tutusin, hindi dapat ganyan daw. Tapos, yung end ngayon, letted Babylon, mga kapatid. Ito na, magana naman tayo. Saan ba yung aking panunod? Lahat ng simula ng sandalan nyo, nagsisimula dyan. Ito lang, ito lang. Yun yung letter. Ang salitang A, ito. Bakit may ganyan? Lahat ng salita niya, nagsisimula dyan. Yun. Sa Tagalog, ito yan. At. Ano ang mga salitang yan, mga kapatid? Bakit ganyan ang salita? Yun na nga, ang isa na hindi pinaliliwanag sa atin. Ano bang at? Kita, yung end. Ano tawag natin yan? Conjunction. Conjunction, pagdugtong. Oo. Pupay-pupay ng jeep, pupay junction. Yan. Ito nga po, conjunction. Ano yung pagdugtong ba? Ay, ano tawag? Pandugtong, pangatnig. Ay, pangatnig. Ano pa? Siguro consistent ang grade nyo, no? Kasang grade sa Pilipino, English. Bakit nga ba yung salitang Pilipino? Napakahirap intindihin ko sa high school, ano? Mahirap ang tagal. Ito, hirap. Pag mataas ang grade niya, magaling ka. Kasi mas, what? Isis speaking pa naman nila. Yan daw po, lahat ng salita ng Diyos nagsisimula rito. Sino sa inyo nakarinig ng paliwanag niya? Hindi yun ang tanong. Sino sa inyo nakaalam na ganyan lahat? Wala, first time? Ha? Kapamiriendahin niyo ako, first time pala eh. Bakit may ganyan? Pero nababasa mo lahat yan, and. Ano, wala. Ayun, ayan na. Kahit saan nyo tignan yan, and. Sunod. And. Verse 4 mo. Verse 4. Ano saan naman nagsabi na? And. Verse 5. And. Patuloy tayo rito. Kasi hindi ko maituloy eh. This is grammar, mga kapatid. Lahat yan, verse 6, and, verse 7, and. Bakit? Basta, mapapuksan ang isip mo dyan. Kiniawitin natin, ikaw at ako. Hindi po ninyo yan. Nung ginawa ko yung kantang yan, pinag-isipan ko po yun. Bakit hindi na lang ako? O kaya, ikaw. Hindi pwede yun sa pananampalataya. Kailangan ikaw at ako. Bakit ganon? Hindi pa pwede ako at ikaw? Minsan, napakinggan ko yung isang matalino, sabi niya, pag kinakasal, ang sinasabi ng kinakasal, sabi ng lalaki, sabi ng babae, I love you. Which is wrong, sabi niya. Hindi ba pwedeng, it's you that I love? Alin na mas tama? Bakit ba palagi mong inuuna yung sarili mo? Alam, sinabi sa'yo ni Milan nung pinasal kayo, I love you din. Kaya pagdating ko sa baliktad, hate naman. I hate you. Siya pa rin. Yan ang sinasabi natin, ang daigdig ko, selfish. Palagi ko na yung sarili. Amen. Alam ba ninyo, at hindi ko rin dati ito alam, na ang salitang ito ay napakahalaga.
At yan, hindi pinapansin ng mga nangangaral ng mga salita ng Diyos. Ang salitang ito ay nagdudugtong. Hindi siya pwedeng humiwalay. Kasalanan ito ng nag-translate. Kasi ang nag-translate, wala po yung original, wala po siyang chapter, wala po siyang verses. Amen. Pag binasa mo siya, tuloy. Sabi ko, ang galing talaga ng Panginoon. Tuloy siya. Malalaman mo lang na tumigil siya, na iba na yung sentence kapag nabasa mo ito. Ano yan? At and. Ibig sabihin, magkakatugtog sila. Ginawa tayong, hindi ko pwede gamitin yung salita. Masama yung memory verses. Sa akin na. Kasi, ina-isolate mo yung isang verse. Tapos bibigyan mo ng meaning. Kaya nga sabi ng mga, yung mga kapatid natin na nag-aral, sabi nila, mali yun. Kasi nawawala sa context. I-isolate mo siya, pupunin mo siya, hindi yun siya doon eh. May nauna sa kanya, may sumunod sa kanya. Amen. Magbibigay ka na sa inyo ng isang pagpapaliwanag. Ito po ang tawag nila ay converter. Sabi ko, paano naging converter? This one is in the future. The next one is in the past tense. Medyo malalim. Tingnan niyo yung verse 3. And God said, let there. English, ma'am, ano yan? Future o past tense? Future. Sumunod na salita. Past tense. Amen po. Ano itinuro sa akin? Don't forget the past to know your future. Tayo nabubuhay tayo sa nakaraan. Amen? Para daw maging maganda yung future. Sa Diyos, baliktad po. Siya po yung future. Pinatutupad lang niya ang lahat and it becomes the past. Kaya nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, future na pala yun. Dati na nasa plano niya. At ano lang sabi? Nagkaroon. Meron ka bang pwedeng idagdag o ibawas? Diba? Iisip-isip. Tinangan natin ito mga kapatid. Romans chapter 5. Tinangan natin. Verse 1. Yamang napawalang sala na tayo, present o future. Tapos na po ba o bago pa? Ano na nauna? Maraming salamat po. Tayo po'y malalangin na. Tayo nagtatapos na. Nahirapan na tayo. Hindi na kasi nasabi ko mga kapatid. This is the past. Tapos na ito. At ang sabi ko dito mga kapatid, ang lahat ng natapos na, pinlano na yan ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin yung salitang ito, nung napawalang sala ka na, matagal ka nang nasa plano ng Diyos. Wala kang pinaghirapan, wala kang ginawa para makamit mo ang kapatawaran. Wala po. Ang Diyos po ang may gawa nito. This is our future. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano sa kinabukasan, tapos na po. Kung ano man ang ikinabubuhay mo ngayon,
nakamit mo. Hindi makakamit ang nakamit mo na. Number 1. Sa pamamagitan niya ay verse 1, kapanatagan sa harapan ng Diyos. Let's look at this. We have peace. Number 1. Ito lang yan ha. Nananampalataya ka, pinatawad ka. Number 1, nagkaroon ka ng okay. 2. Ang galing. Alam mo, bilib na bilib talaga kay Pablo. Grabe ang ano niya eh. Saan naman po nagsulat eh? Sa number 2, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. We have? Ano yung access? Ano yung access? Maganda yan, mga technical term to. Ano yung access? Ano ba sa Tagalog yun? Tinatamasa. Ang ganda ng pagka-translate. Ano yung tinatamasa? Ang gawin mga kapatid, no? Mabuti na lang kayo po kinakausap ko yung mga generation mga anak ninyo. Kung wala, alam na po nila po English. Ano? Ano yung tinamasa? Tinamaan ka na lintik. Paano hindi nila naintindihan yun? Hindi nyo naintindihan mo yun. Hindi nyo naintindihan yun. May peace na raw. Pag wala kayo dito, may problema. Ano po? Para na po tayo nag-i-exapan ng doktor. May sabi na po, hingang malalim. Pag hindi ka makahinga, may problema ka. Number 2 na raw. Access. Tamasa. Tinamasa. Ano ang access natin dito? Hoy, grace. Ano yung grace? Ano nga yung kaba? Grace is very simple. Hindi ka dapat magkaroon yan, hindi ka dapat, pero meron ka. Kaya nakakaingit ang totoong grace yan. Sa amin, ang tingin sa amin, milyonaryo na kami mga kapatid. Kaya totoo lang. Sabi ko, Lord, ano pa nangyari sa buhay natin? Ngayon, may apartment pa tayo. Hindi, sa totoo lang. Paano ka nalaman? Ang dami na lumalapit, namumutang. Kasi akala nila, may kotse pa kami. May bagay kami, sabi ko, ano nangyari sa buhay natin? Wow, kami pa nanita, ano? Ano nangyari sa buhay natin? Ba't kasalanan ba namin yun? Ito kasi yan eh, access yan. Ano access? May susi ka na. O alam mo yung password. Alam mo kung nasa yung pinto, access yun eh. Kung baga may card ka. Yun, may karapatan ka na. Ang word ka na ginamit, this is very right, tinatamasa mo. Pag sinabi tinatamasa, hindi lang konti. Kasi ang Diyos, pag nagbigay, hindi konti. Palaging, walang niya umaapaw yan. Hindi pa eh. Ano mabuti? Number 3. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama siya sa kaluwalhatian, wherein we and rejoice in hope of the glory of God. Hindi kasi ano? Hindi kasi ano? Ha? Masahin ko nga rito. King James? Okay. Ayan. Tama. Wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ano yung glory of God? Kaluwalhatian. What do you mean by that? Sabi sa Tagalog, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. What do you mean by that? Salvation. Sa English, ano yun?
We have rejoice in hope. Alam mo na, in hope. Para saan? Sa glory. Anong sinasabi dyan? Makikita mo na ng mukhaan ang Panginoong Diyos. Kasi pinaligtas ka. Yun lang naman yun. Number 4. Dahil pa ng benefits. Opo. Pakarala. Number 4. Nagagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. We rejoice in tribulation. Ito, baliktad. Pag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, galit na galit tayo. Eh, ganyan na sa libutan eh. Diba? Sumasama loob natin. O 10%. Marimar, sabi pa nga sa marimar. Napakahirap ng buhay na ito. Oh, gusto ko nang mamatay. Dito maligtad. Kapag nasa Diyos ka, anumang tribulation ang dumating, o anumang pagsubok, there is patience. Tatsagain ko lang. Kahit sino matalino, tao, ang magpapayo ng matuwid, hindi ba, tsaga-tsagain mo lang. Kunti-kuntiin mo lang. Makakaraos din. Napakalaki po ng pagkakaiba ng taong huminto, hindi niya na kaya. Kesa yun, unti-untiin niya, matatapos din niya. Kasi napakakaiba po. Sino nakakarating? Yung huminto o yung nagtsaga? Pag may tsaga, may nilaga. Sabi, di mo maglaga ka ba naman ng karne yung baka? Wala na, mahal na kasi ano. Pero ang tagal. Pero maluluto rin siya eh. Matatapos po rin. So, ang number 4, hindi sinasabi ng Panginoon na hindi magkakaroon ng pagsubok. Yung tribulation, darating at darating yan mga kapatid. Walang taong hindi sinubok, pero ang resulta nito, matututunan mong magtyaga, magpahalaga, matatapos din yan. Okay. The latest report ng Department of Health sa buong mundo, karamihan talaga na ikinamamatay ngayon, stress. Sa totoo lang. Bakit nila sinabi stress? Heart attack kasi karamihan. Tapos, ang ano ng stress, kaya dumadami yung sakit yung sa blood sugar, diabetic. Stress ang number 1 na niya. Sabi ko, ay, tama. Kasi lahat ngayon, stress. Iniisip na niya kung ano yung kakainin, iinumin. Eh, kabili-bili na ng Biblia. Lumapit kayo sa akin. Huwag na ninyong isipin kung ano ang inyong tumaligtad eh. Kakainin, iinumin. Sapagat yan ang iniisip ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Ito, depensa mo yan mga kapatid. Sapagat sa daigdig na ito, aminin natin, hindi lahat dito good. Hindi lahat dito okay. Kahit anong gawin mo rito, palagi may kontra. Talaga pag pupunta ka kanan, hindi ka kaliwa talaga. Pupunta ka sa pagkakas, hindi talaga mahatak sa'yo. Wala kang magagawa eh. Until yung kumahatak sa'yo, yung kumukontra sa'yo, they will realize, aba, ang dami ko ng kontra ginawa. Natapos pa rin niya. Anong sikreto? Tsaka mo siya sira ng gospel. Yeah. Next, 5. Hindi ko na ano yan. 5. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag may patience ka, pupunta yan sa iyo. Hope. One vertical,
Converter yan eh. Tapos, natin na lang. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa akin. Dito ako magtatapos. It's very striking kung tayo masasaktan kapag wala ka niyan, wala kang Holy Spirit. Kahit pag-seeking ka pa ng Holy Spirit, kahit ano pang sabihin mo mga kapatid, kapag wala ka ito, kasi ito po lahat ay fruit of the Holy Spirit kung inyong titignan. Sa aklat na 1 Corinthians, di ba? Yan. Fruit of the Holy Spirit lahat yan. Ibig sabihin, nandiyan yung Espiritu ng Diyos eh. Kahit sabihin pa ako yung kuspo sa Espiritu, eh wala ka nga yan eh. Ano ang patunay na mayroon kang Espiritu Santo? Yung mga yan. Ito mga bunga, makikita mo yun. Kaya ang mga anak ng Diyos, hindi basta-basta tumatanda. Tingnan ninyo mga itsura ninyo. Sabi ba naman sa akin, bakit senior ka na ba? Kasi sabi ko, uy, ano yan? Yung kukuha na lang yung ayu-ayuda. Bisa niloloko. Eh, ba't ako hindi pa nakakakuha ng ayuda? Sama naman ninyo kami sa ayuda. Nakakakuha ba kayo ng ayuda? Ante? Hindi pa rin kayo? Oo. Kasi nga, hindi pa kayo mukhang senior citizen. Bakit senior ka na ba? Sabi, oh, si 63 na ako. Tinignan ako, bakit pa? Kita nyo naman, di ba? Oh. Hindi tumatanda ang mga anak ng Diyos. Eh, paano nga naman kami bibigyan ng ayuda? Eh, makikita yung blessing ng Panginoon. Nakaka-aircon pa. Hindi po ako bumili nun. Binigay lang po yun. Wala ka namang anong kakawin namin. Amen. Pero kasi ang tao, nakatingin sila sa hindi nila dapat tignan. Kita niyo yan? Kaya kung ako mismo gagawa niyan, ganito lang, very simple. Ito man. Says, magkakatugtong po yan. Ay, naku, kung malalaman lang ito ng marami, napakarami palang biyaya sa Panginoong Diyos. At hindi po yan, tama yun, kahit nag-speaking in tongue yan, lalo makakawa, mga kapatid. Sabi kahit, tingnan mo ito, hindi po yan napuputol. At anong ibig sabihin ng salitang noon pa, converted to noon pa, future mo yan eh. Ngayon, natutupad mo na. Baliktad. The future becomes your past. Sa atin, baliktad. Ngayon ko gumagawa, iniisip mo yung future. Mga kapatid, hindi po gano'n ang Panginoon Diyos. Yun ang pagkakaiba ng salita ng Diyos. Salita ng... Okay, dito ko tatapusin. Para personal lang. Dumating na naman, meron naman kaso. Investment. Bakit? Sabi ko, ano ba ang inaasahan mo sa investment? Anong inaasahan? Kikita. Nag-invest siya, that is the present or the past. Ang future niya, kumita. Kumita ba? Hindi. Hindi po. Expectations. Huwag kayong papatong sa mga ganyan, mga kapatid. Let us use faith because faith didetermina dito ang future natin. Tinutupad na lang po ng Diyos sa atin. Minsan napapailing na lang ako kasi ako nakaharap ko. Anong gagawin natin? Alam niyo solusyon? Baguhin, yung salita, baguhin ang kontrata. Anong ibig ko sabihin?
pinago mo yung kontrata, yung future mo ngayon ang matutupad. Hindi yung inaasahan. Paligtad kasi sa santiputan. Kaya maraming nabobola, naluloko kasi gagamitin nila yung ngayon para alamin ko ano yung future. Pag sumali kayo dito, yayaman kayo, gaganito kayo,